Stock Market Weekly Update, where I share my personal opinion and insight of what's happening in the Philippine stock market and all other markets around the world. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So ang theme natin last week is the monetary tightrope, navigating regional shocks and rate hikes. And wala nang paligoy-ligoy pa, the Philippine stock market is down again below 6,000, no? Pina-excite niya lang yung stock market pansamantala yung peace deal ni Donald Trump na pa rin, 'di ba? Di pa rin siya talaga totally matuloy-tuloy. Close open, close open. Sabi ko nga sa inyo, di nyo na alam ano mangyayari dyan sa Middle East na yan. So, weekly market summary, hawkish, BSP, of course. Interest rate hike na naman. And fragile geopolitics trim index gain. And may nabasa akong headline kanina, no? Kay Moody's ata. Parang from stable, ni-revise nila yung outlook ng Philippines into negative. Di ba? Talagang BBM, anong gagawin natin pa rin? Yun pa rin yung storya ng Philippine economy. So last week nag-slid yung PSEI, ayan. And then kanina wala na. Below 6,000 na naman siya, no? So yung optimism sa Philippine stock market wipe out na naman. So BSP, ayan, nag-raise ng interest rate. So yung mga dividend stocks, mga REIT, nagiging sila, no? Less attractive kung mas mababa yung yield nila or malapit yung yield nila sa tawag nito, yung mga low risk to zero risk na mga bonds. Well, actually yung stock market nagiging less attractive siya every time there's an interest rate hike. Okay. So, the highly anticipated US-Iran maritime agreements were turning fragile. Close open, close open. Of course, yung peso natin, mahina pa rin. Lalo na't ngayon, na-downgrade yung outlook ng Pilipinas into negative. So, 2.8% yung GDP natin first quarter. Feeling ko mas mababa sa second quarter. We'll see. So, eto na yung year-to-date performances ng iba't ibang indices, including my personal dividend retirement portfolio. So, the PSEI is on the red. Again, no? Negative 1%. So, nagre-retreat din ngayon yung Nasdaq, no? From 20% plus last week, 16%. S&P nagre-retreat. Emerging market, ang laki ng ni-retreat nyo. Ang alam ko, nagde-30% na to last week. So, right now, 23% still considered bull run. Southeast Asia nag-retreat din. Balik na siya sa 7 to 8% na range. International nag-retreat. Total world 10%, and my personal dividend retirement portfolio still naglalaro around 3 to 4%. So dahil nag-retreat yung Nasdaq, medyo dikit na naman kami, no? Bumalik yan below 10%. In-outperform ko na naman yan. Okay. So it seems because of the yung hindi matuloy-tuloy na peace deal, nagre-retreat na naman yung global markets. So now sa mga blue chips and large cap stories, ICT
Heavy institutional, wala na. Kanina, parang sinesell-sell-sell na to eh. So, ay, sell. So, nawawalan na rin ng momentum yung growth driver ng PSEI. So, BDO led defensive financial segments. Ito yung last week to. How about ngayon, no? Kanina, BDO ay, so medyo resilient, no? Kasi nga rate hike eh. So, rate hike, baka ma-recover ng bangko yung kanilang mga margins. However, kung sa books nila, madaming hindi magbabayad ng utang, yun lang. Okay. Ano sila mayari? SM, may selling pressure pa rin daw as macro retail asset plays pullback on broader consumer credit tightening. Matik na yan, no, sa Q2. Wala pa, mukhang expensive pa ata to eh, relative to other holding companies. Pwede pa ata tong no? Sell eh. So, Globe encountered technical profit taking. React to the higher localized debt. Syempre, rate hike na naman na hindi mo inaasahan. Yung may malalaking utang. Pagbabago na naman ng ng plano. Pero maganda pa rin yung sentiment niya. Only because of yung GCash IPO. TEL attracted strong high-yield dividend fund managers looking to insulate their portfolios. So, daw to? May rate. So, pag successful yung listing ng kanyang rate, no, mabenta nila siya at premium price, ganyan, and pinatos siya ng market, malaki yung matatapya sa utang nito, no, si TEL. So, sinesell pala siya and then biglang nag-rebound, no? So, AC consolidated as investors assess the conglomerate's long-term infrastructure. Wala nga, daming ang medyo feeling ko lang medyo tagilid ngayon yung kanyang mga segment except for BPI, no? But even BPI medyo nag-slow down siya eh recently. Ali, Ascent, nako, ang mayayari umayon sa another rounds of interest rate hike. Number 7, MER. Monitored heavily as analysts, regional power distribution grids praise for increased power generation. Actually, si MER, no, quarter per quarter, growing yung kanyang profits and may paparating doon na growth driver. Phase 1 nung kanyang Terra Solar na potentially second half of 2026 mangyari. Pag natapos yun, malaki-laking growth driver. So JFC face minor index weight pairing. Consumer foot traffic numbers remain robust. Pero ang style ni Jollibee ngayon, it looks like mine-maintain niya lang yung kanyang market share dominance, no? Di siya makapagtas-tas ng presyo, no? Kumbaga iniingatan niya ngayon magtas ng presyo, baka biglang hindi kakatin yung kanyang yung kanyang mga product. Si Pizza medyo baliktad, no, yung strategy niya based on recent headline. Syempre, kakat down niya yung kanyang mga underperforming na branch. And then tatas daw siya ng magtatas daw siya ng presyo, no? Ang tanong, pag magtatas siya ng pricing ng kanyang mga menu, may kakagat pa kaya, di ba? Possible kasi siya eh, family dining, mostly mga yan, middle income to high income household yung kumakain diyan. GFC kasi di ba? Mostly mga low income to middle income, kaya medyo mahirapan siya magtaas ng pricing.
So, BPI kept a steady valuation. Institutional investors value premiums, systematic lender. So, premium lender daw ang BPI. So, BPI, so medyo nagtitrade pa rin siya near its book value. Number 9, so na-miss out ko, Metrobank. Solid attention from domestic asset desk. Highly conservative non-performing loans allocation. So sa ngayon, terms of NPL ratio, siya yung may pinamaganda compared kay BPI and BDO. So sideways, mostly waiting for Q2 result yung mga investor. Next, mid cap and small cap. So Avoidis Power dito mid cap. Large cap na to, except that nalaglag lang siya sa main index because of bumagsak yung kanyang float. Pero na-recover na niya ate, no? AP. So, hindi pa, pero ito ata yung pinagdidiskusyonan na ibagsak sa 15% yung float. Kapag nangyari yon, possible, ipasok ulit to, di ba? Kasi nga malaki siyang business. So, ang capital daw nagro-rotate across major utilities. Wala nga nagro-rotate sa PSEI eh. Pag nag-sell ngayon sa PSEI, i-rotate nila sa ibang market. Ayan no. So, still, ang pa-decline. DMC, heavily accumulated daw. As high cash distribution track rate. Wala nga, nagbaba na nga siya ng dividend payout niya this year. SCC hindi ba namimigay? Mostly yon no? Mag-aantay pa yon ng result ng call bidding. So eto ay pabagsak na Sell na to Kasi medyo mayari din yung mga segment nito eh. DMCI Homes, di ba? So, property sector is questionable for 2026. Siyempre, SCC nangyayari na ng kanyang engineering and construction. Wala namang project si BBM. And then yung kanyang cement, concrete, mahirapan pa mag-recover yon because of the current economic environment. So, may nickel mining siya pero hindi naman siya ganoon kalaki, no, na growth driver ng DMC. So, technically, medyo nangyayari yan yung segment ni DMC. So, Wilcon, consumer discretionary. So, pag nag-slow down yung mga construction activities, mayayari din siya, di ba? So far, Q1 niya is resilient naman. Magkakalaman sa Q2, di ba? So, still, papunta siya sa kanyang IPO level, no? So, lahat ng nakabili dito dati, ay, jam muna kayo, mga isang dekada. Shell Philippines, so pabagsak na yung crude oil, wala na to, no? Bagsak na naman to mga oil distribution stock ng Pilipinas, ayan. So, wala na naman. Home, wala to. Hindi pa nga to nagsasabit ng report niya. Mga Villar stock nagsasabit ng mga financial report eh. So, as high as 11, no? Grabe, no? 99% data na yan eh. Drop. Wala na yan. Tulog na kayo dyan. So, number 6, Mega World. Under careful review by Real Estate Desk. Tracking premium commercial. Ito nga yung pinagmamalaki nila nung nakaraan eh. Pinagmamalaki silang asset. Fully occupied. Or mataas daw yung occupancy rate. Malala na din sa Q2. So far maganda yung Q1 niya. So ayan. Sideways pa rin sa baba. MAC. Maintained active alpha volume as international aviation traffic continue to return to peak. Wala to. Mayayari. Maybe magre-recover sila sa third quarter na pero second quarter neto, MAC, Cebu, PAL, I think lagapak yan. Okay.
So, ayun o. So, pahit yung sentiment. M-REIT. So, an increase in yield-seeking retail interest. So, I think M-REIT pa rin yung sa mga blue chip na rate M-REIT pa rin natin yung may highest yield. Ayun. So, ito I think, hindi ko na to makikita na magko-correct ng malalim because of the interest rate hike. Ang nakikita ko magko-correct ulit, A-REIT, RCR, tsaka C-REIT. Okay. SPNEC, speculative momentum burst. So, ano to? Yung flags, yung Terra Solar nga, no? Na schedule is matapos dapat siya second half ng 2026, yung phase 1. So, wala pa rin, no? Bagsak. Hanggat hindi natapos yung Terra Solar, walang growth driver yung SPNEC. And lastly, CPG. Brief volume spikes driven by alternative real estate buyers looking for affordable niche luxury. Wala nga eh. Wala nga ngayon eh. Wala na nga atang mabenta yung mga property stock eh. So CPG 0.67. So at least malakas pa rin siya relative to other property stock. Global and regional market pulse, of course, no? Iran walk out of peace negotiation and announce the closure. So, close open. So, mababa pa rin yung crude oil. Kasi pag, may mga tracker ng yung mga dumadaan na ship sa Strait of Hormuz, may mga nakakadaan na eh. Kahit sinabi ng Iran na to-close ulit namin. Pero if you look at the reality on the ground, yung may mga tracker, may mga dumadaan na talaga. Okay. So, ayun, no? Below 70 na, Brad. Oh my goodness. Mukhang bodega time na. In preparation for na yan third and fourth quarter. Mukhang madaling magre-recover na companies. So, coal, pa rin. So, babagsak na yung crude oil. I don't think makakuha pa to ng sentiment. You have gold. Oh my goodness. Ay, yung sinasabi ko nung nakaraan, no? Gumagawa siya ng low, nagre-rebound, and then gagawa ulit ng bagong low. Yung mga ganyang chart, alam mo na eh, no? Tapos na. Tapos na yung maliligayang araw. So, yung mga gold stock in the coming weeks, ay nako, yung mga nakabili sa tuktok, it's over. So, lumalakas na yung dolyar, di ba? So, yung DXY, US dollar against major currencies in the world, nagtitik siya paangat, gold nagtitik pababa, ay, huwag mo dahing mayayari dyan Concurrently, International Credit Desk monitor the Philippines Bureau of Treasury. Siyempre, yan may headline, utang na naman siya BBM This time, I think mostly mga domestic yung utangan niya. So, kumusta na yung debt to GDP ratio ng Pilipinas? I think papunta tayo sa 70% na debt to GDP. Maybe even higher hanggang matapos yung termino ni BBM. So, forecast for next week na ongoing na to. Testing na 6,000. Basag na. Butas na nga nabutas na. Okay. It's over. Foreign funds capital outflow na nangyari na rin. Nangyayari na rin. Okay. Sell. I think wabalik na sila sa visit na bonds ng US. And then, defensive sector outperformance. So, ang minimension niya rito yung mga bangko na medyo defensive naman sila ngayon pero still hindi pa rin nare-recover yung or nagtitrade pa rin sila below their previous high. Na mostly awaiting for Q2 result. And ayun lang. So, ganun ulit guys Back to basics ang PSEI. Bad sentiment. And the US market seems to be nagko-correct. So, bahala na kayo dyan.